At tayo po ay nagbabalik dito sa Plug-in. Kasama pa rin po natin si Mr. Jess Alejandria para kanyang ikwento naman ang kanyang mga napagdaanan nung siya ay sumailalim na sa kidney transplant. Welcome back, Jess. Salamat at nandito pa rin ako. Kuya, halos isang taon po kayo nag-dialysis o gaano po katagal kayo nag-dialysis bago kayo sumailalim sa transplant? Ang nangyari kasi, donor ko is kapatid ko. So nung sinabing ilalagay na ako sa waiting list ng transplant, nagpa-test lahat ng kapatid ko. And isa sa mga kapatid ko ang nag-match sa akin. Nasa Pilipinas siya. Nasa Pilipinas siya, no? So pumunta po siya ng Canada para sumailalim sa kidney transplant kasama niyo. Yeah. Tawag po namin sa mga katulad niya ay kidney, mga hero po sila, kidney hero. Kasi sila ay willing na i-donate ang kanilang kidneys. Ano po naramdaman niyo nung nalaman niyo na siya yung match? Okay po ba sa inyo na siya mismo talaga ang magbigay ng kanyang kidneys para po sa inyo? Yeah, ano naman ang pakiramdam ko noon na positive naman na parang naginhawaan ako na merong match sa at available na magbigay ng kidney sa akin. Kaya mabilis yung scheduling ng transplant. Sinabi nila na by October 94, gagawin na natin yung transplant kasi nandito na yung donor. Oh, so hindi kayo nag-antay ng matagal bago ma-transplant. So, ang bilis ng proseso. Kasi mula pa siya sa Philippines, pumunta dito. In-schedule nila na October. Tapos yun nga, September, nagsimula ako ng dialysis. Ang ginawa nila, naglagay sila ng temporary line dito sa shoulder. Dito. Kasi nga, temporary lang dahil a month after mag-transplant na. Ano po yung natatandaan nyo nung araw po na kayo ay naoperahan? Kwento nyo po sa amin. Excited, syempre. Kinabahan din kayo? May kasamang kaba at excitement na kasi alam mo na, yung nabasa mo yung mga ganito, itong mga pwedeng mangyari. Ako naman, positive ako mag-isip. Inaasahan ko na magiging magandang resulta ng transplant. Tsaka nga, magagaling yung mga doktor. Ano po yung naging usapan nyo ng kapatid nyo after po ng operasyon? Ang nangyari, yung kidney niya na nailagay na sa akin, parang yung vein na magsusupply ng dugo para mabuhay yung kidney niya, parang may blockade. Kaya hindi dumadating ang dugo doon sa kidney na parang mechanical problem ang pagkabanggit nila. Kaya nung siguro oras pagkatapos ng transplant, monitor nila kung gumagana. Parang kikita nila na gano'n, hindi ako kulang yung urine ko, gano'n. Kaya nagdududa sila, kaya testing sila ng testing. Hanggang sa yun ang naging final na napansin nila na hindi tumatanggap ng dugo yung bagong kidney. So mailalim ulit kayo sa isa pang operasyon? Para tanggalin. The same day, yan. Kaya hindi kaagad kami nagkita ng kapatid ko kasi nga yung may issues na nangyayari na busy yung mga doktor na ano ba ito, ganun. Talagang hindi na po gumagana sa katawan. Namatay na yung kidney. Kaya hindi pwedeng iwan. Kaya tinanggap nila. Gaano katagal para makakuha kayo ulit ng ipapalit na kidneys? 3 taon. 3 taon? Bumalik ulit ako sa waiting list. Tapos balik ulit sa dialysis. Yung kapatid nyo po, okay na rin pa rin yung kidneys na kahit na natanggal na yung isa? Yung naiwan na kidney, okay naman. Hanggang sa ngayon, okay naman. Wala naman siyang problema na related sa kidney. Yung pong naipalit na kidney sa inyo after 3 years, sa cadaver po ba ito o sa namatay na or sa living donor din po ba? Namatay na. So 3 dekada na, Kuya Jess, ang nakakaraan mula nung kayo ay sumailalim sa transplant at mukhang you're very healthy. Kumusta naman po ang ngayon, ang inyong pamumuhay ngayon? Pagkatapos ng pangalawang transplant, yun nga yung 1997, syempre nalaman kong successful, walang problema.
yung transplant, di masayang ano ko na pakiramdam ko. Tapos nung lumabas ako ng ospital, parang iba yung mood ko. Parang pwede ko nang gawin lahat, parang gano'n ang Meron po ba kayo mga maibibigay na advice para sa mga bagong diagnose lang o halos ngayon palang hinaharap yung hamon ng kidney disease? para sa akin magkaroon lang ng positive na attitude. Sa akin kasi hindi nakakatulong pag magwo-worry, may sakit ka na nga, magwo-worry ka pa. Di, parang lalala lang ang sitwasyon. Kaya ako naging trusting ako sa mga health professionals. So ano na naman po ang masasabi niyo sa mga, kasi kayo ay living proof po na talagang malaking tulong ang naibibigay ng kidney transplant. So sa mga nag-iisip na maging donor, ano po ang mga mai-advise niyo po sa kanila? Ay, wag na silang magdalawang isip. Kasi hindi lang isang tao ang masasagip nila. Maraming organs sa katawan natin na pwedeng makapagbigay tayo ng bagong buhay sa mga nangangailangan. Yun. Napakaganda po niya. So para magbigay tayo ng chance para sa mga iba na mabubuhay pang muli. Yeah, Katulad niyo. totoo yun. Kaya ano nga, Maraming salamat Kuya Jess, at kami ay inyong pinuunlakan at ikinento niyo ang inyong mga pinagdaanan sa inyong kidney transplant. At tayo talaga naman na kayo ang living proof talaga na pag ang tao ay nag-donate, marami pa tayong matutulungan na magkaroon ng mas mahabang buhay. So maraming salamat po sa inyo. salamat din sa pag-imbita ninyo sa akin at may kwento ko ang aking kasaysayan.